Mataas pa rin po ang baha sa ilang bahagi ng Bicol dahil sa ulang dinala ni Bagyong Christine. Ang ilang residente nilakad na ang kilo-kilometrong baha para lang makauwi. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio? Grabe sir, naiyak na ako. Inabot ng 7 kilometro ang sinuong na baha ni Mercy Alegria na pauwing Katarman. 6 na araw silang stranded kaya nilakad na nila mula San Fernando sa Camarines Sur. Inabot ng halos 4 na oras bago nila marating ang Naga City para maghanap ng bus na biyaheng Northern Samar. Basa na po ako sir, dito na po ako umihi. Gutom na po kami, wala na po kami budget. Maging ilang matatanda hindi na ininda ang sakit sa paa at mataas na baha makabalik lang sa kani-kanilang tahanan. Ay grabe sir, kahirap, sobra. Si Hino na may karga-karga pang bata, nilakad din ang baha mula sa bayan naman ng Milaor. Wala raw kasing malinis na inuming tubig sa kanila, kaya dito pa sila sa Naga bumibili ng maiinom. Kasi kailangan ng tubig nito distilling. May mga tig 200 pesos naman na bangka na pwedeng rentahan, pero mga gamit lang ang pwedeng isakay roon. Pinapayagan naman na ang pagtawid ng ilang sasakyan sa San Fernando Milaor section ng Maharlika Highway patungong Naga City, pero para lang muna sa mga truck, bus at maging heavy vehicles na tutulong sa relief efforts at search and rescue sa mga binahang lugar sa Camarines Sur at Albay. Hindi naman pinapayagan pa ang light vehicles o maliliit na sasakyan gaya ng sedan, SUV, pick-up at mga van. Paliwanag ng PNP. Kasi kung papayagan po natin, baka mag-back down, isa pong maging cause pa ng traffic. Ang ilang stranded, pinilahan ang truck ng militar at Manila LGU na libreng nagtatawid sa mga residente mula Naga, Milaor at San Fernando. Karamihan sa mga pumila pauwi ng Metro Manila. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.